Biglang nagising si Fatima dahil naririnig niyang parang nagsasalita si Hendrix. Bumangon siya mula sa kama ng kanyang higaan. Naalala niya na dito pala siya natulog sa karugtong ng silid ng kwarto ng binata. Nais niya maging komportable ito sa pagtulog, kaya nagpalit muna sila ng higaan. Pinihit niya ang doorknob at pumasok sa kwarto. Nilapitan niyang natutulog na lalaki at sinalat niya ang noo nito. Hindi naman tumainit, ngunit bakit narinig niyang parang nagdidiliryo to? Sa isip niya, baka naalimpungatan lang siya. Kaya na matiyak niyang okay naman ang binata, ay tumalikod na siya at pabalik na sa karugtong na silid. Ngunit biglang hinawakan ni Hendrix ang kamay niya. Hinila siya nito kaya napaupo siyang bigla sa kama. Fatima, please, wag mo akong iwan. Halos pabulong na sabi nito. Tiningnan ni Fatima ang lalaki sa pag-aakalang natutulog pa rin to at baka nananaginip lang. Ngunit nagulat siya dahil nakatitig pala to sa kanya. Nakakatunaw ang mga titig ni Hendrix na parang may ibig ipahiwatig. Sandaling nag-usap ang kanilang mga mata, walang salitang lumalabas sa kanilang mga bibig at tanging ang malakas na pagtibok lang ng puso ang kanilang naririnig. Sobrang napakabilis sa mga pangyayari dahil ang sumunod na rehistro sa pandaman ni Fatima ay ang mainit na mga labi ng binata. First, it was just as smack kiss, but later, it became a passionate as it moved in a more sensual way. Para siyang na-hypnotize sa kakaibang sensasyong dulot ng mga halik na yon. Napapikit si Fatima dahil nakakalunod at nakakawala sa katinuan ng bawat pagdampi ng mga labi ng binata sa kanya. Libo-libong voltahe ang dumaloy sa kanyang katawan, kaya hindi na niya napigilang tugunin yon. Lumalim ang mga halik na yon at tuloy nang sinakop nito ang kabuuan ng kanyang pagkatao. Nang dumako sa leeg niya ang mga halik ng binata, ay pigil ang hiningang napayakap siya dito. Lalo na nang sinimulang hubarin ng binata ang suot niyang damit pantulog. Hindi pa man siya nakabara dahil nakaugalian na niyang hubarin to kapag natutulog siya. As soon as his hands touches his lovely teeth. At nang nagsimula ng gumapang ang mga labi ng binata pababa, ay bigla siyang napaliyad. Hendrix, parang nabaliw naman ang lalaki nang marinig nitong impit niyang ungol. Naging mapusok ang isang kamay nito at bumabato sa pagitan ng kanyang mga hita. Hinubad nito ang kanyang pajama, kaya't ang tanging natitira na lamang ay ang manipis na telang tumatakip sa hiyas niyang iniingatan. Tuluyan ang nawala sa katinuan ng dalaga, kaya hinubad na rin niya ang suot na t-shirt ng lalaki. Kakaiba ang sensasyong hatid ng bawat paghaplos ni Hendrix sa kanyang katawan at hindi na niya to kayang labanan pa. At nang dumako ang mga bibig ng binata sa kanyang tiyan, ay muli na naman siyang napasinghap. Hindi doon huminto ang mga labi ng binata, kundi bumaba pa to at tuloy ang hinila ng mga bibig nito ang natitirang takip sa katawan niya. At nang matiyak nito na wala nang sagabal sa kanyang pagsalakay, ay agad na gumalaw ang mga labi ni Hendrix. Saglit na tumigil ang lalaki at tumitig to kay Fatima. Fatima? Masuyong sambit ni Hendrix habang hinahaplos nito ang kanyang pisngi. Parang tinatanong ng mga mata nito kung papayag ba siyang ipaubaya ang kanyang pagkababae rito. Bahagya siyang tumango na para bang nahihiya siya. But her body is craving for his touch. She wanted him to take her, all of her. She closed her eyes, enough for him to understand na pareho nilang kailangan ng isa't isa. Kaya muling kumilos ang binata at muli siyang siniil nito ng nakakabaliw na halik. Nagtagal yun ng ilang minuto dahil kapwa nag-iispadahan ang mga dila nila sa loob ng kanilang mga bibig. Hanggang sa awat-awat ng kanilang paghinga at tuloy ang inangkin ni Hendrix si Fatima. That was totally amazing. Nakangiting sabi ni Hendrix at kinintalan siya nito ng halik sa labi. Samantalang si Fatima naman ay nakaramdam ng pagkahiya dahil sa nangyari. Hindi niya akalaing na ipagkaloob niya sa binatang kanyang pagkababae. Hindi man tong nakauna sa kanya, ngunit nararamdaman niya ang labis sa kaligayahan sa kanilang ginawang pagniniig. Hey, what's wrong? Nagsisisi ka ba, Fatima? Tanong nito sa kanya habang pinupunasan niya ang mga bisig nito. Nope, hindi naman Hendrix. Kasi nahihiya lang ako. Biglang tumagilid ang binata at humarap to sa kanya. Hinalikan siya nito sa noo at ilong at sa lips. May kung ano naman nang humaplos sa puso niya dahil sa mga halik na iyon. Oo nga, may nangyari na sa kanila ni Hendrix.
Ngunit hindi naman sinabi ng lalaki na mahal siya nito. Nakaramdam si Fatima ng konting kalungkutan. Sa isip niya, sigurong hilas lang ang nararamdaman ng lalaki at wala nang iba pa. Tumayo siya at ibinalot ang kumot sa hubad niyang katawan. Nais na niya magbihis at para makalipat na rin siya sa karugtong na silid. Ngunit bigla siyang hinila ng lalaki, kaya tuloy napasubsob siya sa matipunong dibdib nito. Muli na naman siyang siniil nito ng halik. Mapusok, mainit, maalab. Muli na naman si Fatima na natangay sa kanyang emosyon at sa pangalawang pagkakataon, nawala na naman siya sa kanyang katinuan. Nakakabaliw ang mga halik ni Hendrik sa kanya, kaya muli na naman siyang nagpatianyod sa bugso na kanyang damdamin. Ngunit sa pagkakataong to, mas lalo pang ginalingan ng lalaki ang pag-angking sa kanya. Yung tipong hahanap-hanapin niya ang bawat sandali ng kanyang buhay, ang mga halik at haplos nito sa kanyang katawan. Dito ka na sa tabi ko matulog, please. Masuyong pakiusap ni Hendrix. Pagkatapos ng kanilang pangalawang rounds, kinagat-kagat pa nito ang isang tenga niya para lang pumayag siya. Hoy, ano ka ba? Nakikiliti ako. Aniya, ngunit hindi pa rin tumitigil ang binata sa kanyang ginagawa, kaya hindi na niya napigilang tumawa dahil sa kiliti na gumagapang sa kanyang katawan. Hendrix, please tumigil ka na. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka pumapayag na dito ka matulog sa tabi ko. Nangingiting sabi nito. Okay, fine. Pero behave ha? Sabi niya sa binata. Depende lang yan. Kasi ano? Tanong niya. Kasi parang na-addict na ako sa'yo eh. Sambit pa ni Hendrix, sabay ngumisi ng nakakaloko. Pagkatapos tumingin to ng seryoso sa kanya. Honestly, hindi ko na talaga kayang pigilan pa Fatima. Wika nito at saka kinuha nito ang kamay niya at dinala doon sa nangangalitan na burat nito. Ikaw lang naman ang nagpapaturn ang sakin ng ganito? Sabi ni Hendrix at saka muli siyang siniil ng halik. Buong puso naman ni Fatima tong tinagon at walang pag-aalinlangan niyang ipinagkaloob muli ang pagkababae niya dito. Hindi maiwasan ni Fatima na mapangiti habang ang mga mata niya ay nakatutok sa computer na nasa kanyang teller desk. Wala man dito ang isip niya kundi kay Hendrix. Hindi kasi mawaglit sa kanyang gunita ang mga intimate moments sila kagabi. Magkatabi silang natulog sa kama at magkayakap habang pareho silang hubot-hubad. Hoy, ba't pangiti-ngiti ka dyan? Puna ni Kay na kanina pa palang nakatingin sa kanya. Ang saya-saya mo yata, Mare. Parang may ibig sabihin yung pagiti-ngiti mong yan, Marsa. Shh, huwag ka maingay. At nasa trabaho tayo. Saway ni Fatima sa kanyang kaibigan. Parang may naamoy ako. Pabulong niya sabi ni Kay. Sabay sundot nito sa kanyang tagiliran. At saka humagikik to. Kaya tuloy pinagtitinginan sila ng mga kasamahan nila sa trabaho. Pinandilatan niya ang kanyang kaibigan dahil sa panunukso nito. Buti na lang at tumigil na rin to. At kung hindi, baka makiusosyo na rin ang iba. Ayaw pa naman niya magkwento tungkol sa mga personal na bagay. Maya't maya tumunog ang kanyang cellphone, kaya agad niyang tiningnan ang pag-aakalang galing kay Hendrix yun. Sa nanay niya pala sa probinsya. Ibinalita lang nito sa kanya na sisimulan na sa makalawang pagpapatayo na kanilang karinderya. Natuwa naman siya dahil sa wakas, hindi na rin makakapaglabang kanyang ina. Kahit maliit lang muna sa umpisa, saka na nila to palalakihin kapag marami na silang customers. Pero masarap naman ang luto ng nanay niya, kaya natitiyak ni Fatima na maraming kakain sa kanilang karinderya. Sana nga lang at swertehin sila sa negosyo para kahit naman papani makaahon sila sa kahirapan. Kung tutuusin naman, ay kayang-kaya na niyang bigyan ng maginhawang buhay ang kanyang pamilya dahil malaki naman ang pera niya sa bangko. Ngunit mas masarap lang sapin ang tagumpay kapag pinaghihirapan kaysa dumating lang kaagad ng hindi man lang pinagpawisan. Panay ang tingin ni Fatima sa kanyang orasan. Napakabagal ng takbo ng oras, gayong gustong-gusto na niyang lumabas ng bangko. Sinabi kasi ni Hendrix na susunduin siya nito, kaya gusto na niyang dumating ng alas 5 ng hapon para makita na naman ulit niyang binata. Mars, okay ka lang ba? Ba't panay ang tingin mo dyan sa relo mo? Huwag mo sabihin gusto mo na umuwi dahil kay Hendrix. Nakangiting wika ni Kay. Napakagaling talaga manghula nito. O sadya nga lang tagang kilala siya nito.
kaya gets ito kaagad ang isang tingin lang. Uy, in love na siya! Kinikilig na sambit nito. Medyo napalakas ang boses nito, kaya rinig to sa mga kasamahan nilang teller. Siyempre in love talaga si Fatima sa asawa niya. Ang gwapo kaya ng husband niya. Wika ng isang teller. Ngumiti na lamang si Fatima. Dahil totoo naman tagang gwapong na pangasawa niya. Contract husband niya. Besides, napakahat pa nito. Parang kinilig si Fatima sa mga iniisip niyang yon. Ngayon lang naman siya nagkakaganito. Hindi nga niya maintindihan kung bakit nagpaubaya siya kagabi. Samantalang kay Eric noon, umabot pa ng 4 na taon na kanilang relasyon bago nito nakuha ang kanyang pagkababae. Ngunit bakit kay Hendrix agad niyang pinagkaloob to? Kayong wala pa namang 1 buwan mula nung ikinasal siya. Hay, nakakaloka. Usal niya sa kanyang sarili. Tiningnan lang siya ni Kay na makahulugan at pagkatapos ngumiti ito na para bang may ilig sabihin. Tumingin ulit si Fatima sa kanyang relo at 3:00 pa ng hapon. May 2 oras pa siyang hihintayin bago ang off niya. Mayat may tumanog ulit ang cellphone niya. Dali-dali niya itong kinuha sa bag niya dahil baka nanay niya ulit to at may sasabihin sa kanya tungkol sa kanilang ipapatayong karinderya. Ngunit nang tingnan niya to ay text message mula pala kay Hendrix. Hi babe, how are you? Okay ka lang ba? Napangiti siya sa kaswitan ng lalaki. Para tuloy siyang teenager na ngayon lang nakakaranas na magkaroon ng puppy love. Ngunit bigla siyang napaisip kung ano ba talaga sila ni Hendrix. Hindi naman kasi sinabi nito kung anong nararamdaman nito para sa kanya. May nangyari na nga sa kanila, ngunit hindi naman binanggit ng lalaki na may gusto to sa kanya o kung mahal siya nito. Bigla siyang nakaramdam ng di mapaliwanag na kalungkutan. Isang bahagi ng utak niya ang nagsasabing, paano ka nga ba mamahalin ni Hendrix kung si Jewel pa rin ang laman ng puso nito? Dumating ng oras na kanyang pinakahihintay. Magkasama silang dalawa ni Kay na lumabas ng bangko. Akala niya naghihintay na sa kanya si Hendrix dahil sinabi naman nito kanina na mag-aabang nito sa kanya 4:00 pa lang. Mars, ba't wala pa si Hendrix? Past 5 na kaya? Hindi naman ugali noon na malit. Wika ni Kay. Nakapagtataka nga na hanggang ngayon wala pa to. Saglit lang Mars ha, at tatawagan ko. Subalit hindi ni Fatima to makontak. Nakapatay ang cellphone nito, kaya bigla siyang kinutuban. Hanggang sa lumipas ng 1 oras at wala pa rin ang lalaki. Mars, umuwi ka na lang muna sa apartment. Mukhang di na taga-sisipot yung si Hendrix sa yun eh. Hindi rin naman nag-text. Ewan, naiinis na wika niya. Sigurado kang okay ka lang? Tumango siya at pagkatapos pumara na sila ng taxi. Naunang bumaba si Kay dahil madadaanan lang naman ang apartment nila papuntang Loyola. Bye Mars, ingat ka. Paalam ng kanyang kaibigan. Na mapag-isa na lamang si Fatima sa loob ng taxi ay hindi niya maiwasang mag-alala sa lalaki. Ngayon lang to hindi nakasipot sa usapan kung kailan hindi na sila nag-aaway. Saka naman pumayo to sa pagsundo sa kanya. Pero sa isip niya, baka may valid reason lang kung bakit wala to. Anyway, malalaman din naman niya to kapag makarating na siya ng mansyon. Nang huminto na ang taxi sa tapat ng bahay, ay agad na siyang bumaba. Ngunit napansin niyang may nakaparadang puting kotse sa labas ng gate at natitiyak niyang hindi to kotse ni Hendrix o kaya'y ng mami niya dahil kung kanina pa yon, edi pinasok na sana yun sa garage. Mayat mayay, pinagbuksan siya ng gate ni Aling Remy. Magandang gabi po ma'am. Magalang na bati nito. Sinuyapan niya ang kanyang relo at malapit na pala mag-7. Manang, may bisita ba? Kanino yung kotse sa labas? Tanong niya pa sa mayordoma. Kay Ma'am Jewel po ma'am. Dinala po kasi yan dito ni Madam Romina eh. Hindi ko alam kung paano magre-react sa sinabi ni Aling Remy. Magkahalong emosyon ang nagtatalo sa loob ng puso ni Fatima. Kaya pala hindi siya sinundo ng lalaki dahil nandito si Jewel sa pamamahay niya. Biglang bumigat ang mga paa niya at nahalos hindi na nato maigalaw. Nasaan po sila Manang? Tanong niya. Ayaw niya magpahalata na naiinis siya dahil kung tutuusin, wala naman siyang karapatang mainis o magalit. Wala silang relasyon ni Hendrix at anuman ang panlaban niya,
sa babaeng tanging minahal ng binata, di ba? Nasa sala po sila, ma'am. Silang tatlo po ni Madam Romina. Mahinang sagot nito. Masama ang loob ni Fatima dahil sa kanyang nalaman. Ayaw sana niyang pumasok, ngunit nais niya makapagpalit na siya ng damit dahil pawis na siya. Kaya bahala na kung makita siya na matapobreng ina ni Hendrix. Oh, nandiyan na pala magaling mong asawa, Hendrix. Sabi ni Madam Romina na makita siya nito. Magandang gabi po, Mommy. Magalang na wika ni Fatima at saka niya binalingan si Jewel. May bisita ka pala, babe. Wika niya habang sinikap na pakalmahin ang sarili kahit nang gustong-gusto na niyang sapakin ang pagmumukha ng babaeng to. Ngunit tinignan lang siya ni Hendrix, hindi man lang tungumiti sa kanya. Kaya dumiretso na siya at umakyat ng hagdan at nagtuloy-tuloy sa pagpasok sa kwarto. Nang matapos na siya makapagpalit ng damit, ay siya namang pagpasok ng binata. Matiimtong nakatingin sa kanya at halatang naiinis to. Buti naman at umuwi ka pa, gayong nakikipaglandian ka na naman sa ex-boyfriend mong manloloko. Umpisa ni Hendrix. Ano na naman ba yung pinagsasabi mo, Hendrix? Wala ka na bang ibang salita na pwedeng sabihin, kundi ang nakikipaglandian ako? At sino naman ang naghatid sa'yo ng chismis na yan? Naiinis ni Fatima na sabi. Sino pa nga ba? Kundi ang mismong lalaki mo. Gusto mo malaman? O ayan, basahin mo. Galit na sigaw ni Hendrix at tinapon ang cellphone nito sa kama. Buti na lang at hindi ito nasira. Hindi ko alam ang pinagsasabi nitong gagong Eric sa'yo. Hindi kami nagkita at mas lalong hindi kami nagkasama. At bakit ka naman maniniwala sa sinabi nitong lalaking to? Isani pinuntahan mo ako sa bangko para malaman mo kung tagang wala ko doon. Aw, sa bagay. Ba't ka naman pala pupunta doon? Kayong hindi mo naman maiwan-iwanan dito yung Jewel na yon. Naiinis na talaga si Fatima. Naiirita na nga siya sa pagmumukha ng ex-girlfriend nito at na matapobreng ina nito. Ay dumagdag pa tong gagong lalaki to sa inis niya. Alam mo, Fatima, kung di ka patagan nakapag-move on doon sa ex-boyfriend mo, di doon ka sa kanya? Aba, sino kayang hindi pa nakaka-move on sa ating dalawa? Hindi ba ikaw? Pinuntahan ka lang ng Jewel na yon. Nakalimutan mo nang sunduin ako. Puntahan mo na siya. Doon ka sa kanya. Gumagaragal ang boses ni Fatima. Pareho silang nastahimik. Sandaling nagkatitigan silang dalawa. Maya't maya biglang lumapit sa kanya ang lalaki at muli na namang inangkin nito ang mga labi niya. Mapusok ang halik na yon na parang may halong galit at panibugho. Ngunit unti-unting naging banayad at minsan pang pinatunayan ng halik na yon ang damdaming na lumulukob sa kanyang pagkatao. At dito na po nagtatapos ang ika-19 na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.